What up sa inyo dyan? Tara pag-usapan po natin itong patok at kwela po na pananalita ni Abante kontra Sara Duterte na Sara All. Okay guys, ano ba yung mga bahagya na sinabi niya dito? Panoorin natin at pag-usapan natin. Pero kung hindi ka pa nakasubscribe, ay please hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos po natin na parating. Tara, umpisa na natin to. Yo, so yan nga pag-usapan natin. Sabi po dito ay Sara All. Ayon po dito sa ABS-CBN, this was the comment of House of Representatives spokesperson Attorney Princess Abante to Vice President Sara Duterte's personal trip to Australia. So ito po ang komento niya kasi isa pong reporter ang nagtanong dito, ano bang masasabi po ninyo, Attorney Abante, no? Dito sa pagpunta ngayon ni Sara Duterte sa Australia, no? Ay, gumano ng ano natin, sound effects, okay lang, no? Wala, gumana na. Anyway, diba, kahit di yan gumagana, patuloy natin pag-usapan bakit ito ay napakahalaga, no? Na sinasabi ay pinag-uusapan po dito ngayon yung paggamit ng mga pondo, paggamit sa, sorry, nag-delay, no? Sorry. So, paggamit ng pera, diba? Ano ba dapat ang nakikita sa isang opisyal ng ating bansa, gobyerno ng ating bansa? Ayan po yung pag-usapan natin sa maiksing video po na ito. Pero bago lahat ng yan, ay tignan natin yung balita patungkol dito, yung mga sagot po ni Abante. Ahok siya dun sa rally, Free Duterte Now. So, ano pong reaction dito ng House? Thank you po. Pumunta daw si Sara Duterte sa Australia para dun sa rally na Free Duterte Now. Sara All. Pero sinasabi niya, no? Sara All. Okay, play natin. Free Duterte Now. So, ano pong reaction dito ng House? Thank you po. Sara All. Pero, alam nyo, hindi ko alam kung if that is an official travel or if it's a personal travel. But, lagit-lagi bilang halal na, opisyal na bayan, ng bayan, yung oras mo na ginugugol sa loob at labas ng ating bansa at ito man ay pang personal o opisyal, dapat para sa taong bayan, hindi sa personal na interes. Yon ang sinasabi po natin. Kung ang pamumuhay mo, di ba alam ko nasa ano yan eh. Kung isa kang government official, dapat ikaw ay isang halimbawa, magandang iyong ipakikita na hindi ka magarbo, hindi ka ano, tama ba ako? Correct me if I'm wrong. Pero napakahalaga po niyan, no? Kung yun po talagang nakasaad, hindi ka na nga dapat nagpapakita ng malalabis na kung ano-anong pamumuhay. Ngayon nakikita kung saan ka nalipad. Yan po yung magiging questionable. Wala namang problema, no? Kung may purpose at personal naman niya talaga, kaya lang po magiging questionable po talaga. Especially ang mga biyahe po ngayon, hindi naman basta-basta. Gastos din po talaga yan, no? Maging question po talaga yan ngayon, especially sa usapin po na patungkol sa confi funds, no? So, pagpasensya nyo na po kung biglang tumunog yung effects natin dito ng nagde-delay. Anyway, yun nga, napakahalaga po nun na makita po natin, maintindihan na yung paggasta po ng pera, may kinalaman po yan kung anong klaseng tao po tayo. Hindi natin hatulan si VP Sara, pero, diba, expect questions from people around you, especially ang mga mamayang Pilipino, 'di ba? Para saan ba talaga ang iyong
pagtatrabaho sa gobyerno. Kasi ang pinupuntahan mo ay para sa isang tao at hindi interest ng mamamayan. Kumbaga, yung pangkalahatan, hindi sa general interest ng people ng Republic of the Philippines. Okay, so play natin konti ulit. Para hindi nasasayang ang tiwala, ang pondo, at binigay na mandato ng Pilipino sa atin. Thank you, Isa. Arian Enriquez from TV5. Good afternoon, ma'am. Sorry, ma'am, I just have to ask. Kasi has this always been the practice, like yung questions about the ombudsman filing na ang complainant daw ay ang good government? Kasi I don't know kung ano yung nangyari doon sa Quadcom report na nirekomendahan din na filean po ng crimes against humanity paglabag daw po sa Republic Act 9851. Sina former President Rodrigo Duterte, De La Rosa. I don't know. Paano po ba yun, ma'am? Also, do you have any info about that? Kung yun ba, inaction na ng ombudsman? Wala pa akong information tungkol dyan. Ang alam ko lang, dun sa recommendation ng Committee on Good Government, may listahan naman ng mga recommendation of criminal, civil, and administrative cases. I cannot speak on the history of the ombudsman on initiating their own investigations based on various committee recommendations. But we will tatandaan natin, hindi lang ang ombudsman ang na-furnish ng committee reports. All other agencies, katulad ng Department of Justice, I think DBM was also furnished. So, different agencies may initiate their own investigations on the matter based on the recommendations of a particular committee. Thank you. Ma'am, would like to ask, though ilang beses na rin to naging topic at paulit-ulit na, kasi meron din ulit statement si Majority Floor Leader Senator Francis Tolentino na sinasabi niya raw po yung impeachment complaint, itong impeachment case against Vice President Sara Duterte, it dies, lapses, terminates with the lifespan of the 19th Congress. Forthwith is a command to the 19th Congress daw. Sabi niya, show me a constitutional instruction giving them the mandate to continue, show me where we can find the words carry over. What can you say about this, ma'am? Very clear, well, mukhang dissenting opinion po yung binibigay ni Senator Tolentino. Nakalagay naman sa Constitution ang obligasyon, ang duty ng Senate is to try and decide. Totoo na walang nakalagay to carry over, pero hindi rin sinabi na matitigil siya pag natapos ang session. We have to remember the Senate is a continuing body kung tutuusin. So, if there's an institution that can continue their duties beyond the sessions, the Congress, mukhang ang Senate din yun. Again, the House maintains its position that the Senate may try and decide the impeachment proceedings. Tuloy-tuloy po ito. Okay guys, so hanggang dito na lang po tayo. Ano? Anyway, ano masasabi mo sa video po na ito? Marami po talaga, syempre, especially dun sa mga pro-Duterte. Diba? Lagi po natin sinasabi, gitna po tayo para matimbang natin kung anong tama at mali. Hindi tayo maging pro. Mag-idolo ng mga politiko. Kung titignan natin kung anong ginagawa, kapag tama, supportahan. Pag mali, ay tutulan po natin. Kapag titignan po natin, no, meron pong mga tao na nawawala po sa hulog, especially sa mga nasa pagkakasenador, no? Meron silang bias. Meron pa nga nagsabi, no? Kung sunugin man daw siya, mangangamoy Duterte siya. Napakabigat po, no? Dahil kung isa kang government official,
maglilingkod ka dapat sa bayan. Yan po ang mandato. At ang pagtatrial, pagkausad po nitong na investigasyon po kay sa kaso po ni VP Sara na confidential funds ay karapatan po ng mga Pilipino na malaman at hindi talikuran, talikdan yung tungkulin po na iniatang po dito trabaho ng gobyerno po, ng Senado ito. So ngayon, anong masasabi mo sa video po na ito na Sara All? Anong masasabi mo? Comment down below. Tama ba ang pagkakaroon ng personal trip to Australia ni Vice President Sara sa kabila po ng mga issue, kabila ng kanyang kasalukuyan na posisyon sa gobyerno, trabaho? Ito po ang nagiging question po ng marami sa kanya. Anong masasabi mo? Comment down below. Pag-usapan natin yan sa comment section. And please do not forget to hit the subscribe button and notification bell. See you ulit sa susunod na video.